Hindi makapaniwala ang lahat ng muling makita sa entablado ng Eat Bulaga si Jerome Evardome. Siya ay nakita nitong Saturday bilang audience at kasama ang kanyang girlfriend habang nanonood ng Eat Bulaga. Akala ng iba ay kamukha lang ito ni Jerome, pero nang makita ulit siya sa kamera at kasama ang kanyang girlfriend, napaisip ang mga netizen na si Jerome Evardome talaga ang nasa studio ng Eat Bulaga. Bakit nga ba siya nasa Eat Bulaga? Bakit hindi siya umakyat sa stage? Bakit hindi siya tinawag ng mga host? Marahil ang dahilan nito ay may ibang kontrata ito, kaya hindi siya pwedeng umakyat at tawagin ng mga host. Pero kung ganun man ang dahilan, isa lang ibig sabihin nito. Hindi niya pa rin tinalikuran o iniwan ang Eat Bulaga kahit na hindi na siya nakakapag-perform dito. Marahil ay na-miss na niya rin ang mag-perform sa Eat Bulaga kasama ang iba pa niyang mga kaibigan na The Clones tulad ni Ruel Carino kaya ito naisipan na bumisita sa Eat Bulaga. Si Jerome Evardome ay isa sa mga naging kapansin-pansing pangalan sa The Clones ng Eat Bulaga, lalo na sa mga manonood na mahilig sa musika ni Elvis Presley. Sa unang marinig pa lamang ang kanyang boses, maraming tao ang napapalingon dahil sa kakaibang pagkakahawig nito sa boses ng tinaguriang King of Rock and Roll. Hindi simpleng pagkanta ng mga kanta ni Elvis ang ginagawa ni Jerome. Sa kanyang mga pagtatanghal, sinusubukan niyang makuha ang karakter, emosyon, tono, at estilo ng isang Elvis Presley performance. Kaya para sa ilang nakapanood sa kanya, parang bumabalik sa entablado ang tunog ng isang panahon na matagal nang lumipas. Naging bahagi si Jerome ng The Clones, Ka-Voice of the Stars, isang segment ng Eat Bulaga na nagtatampok ng mga mang-aawit na may kahawig na boses ng mga sikat na lokal at international artist. Sa format ng segment, hindi lamang pisikal na pagkakahawig ang mahalaga. Mas binibigyang diin ang kakayahan ng performer na makuha ang boses at musical identity ng kanilang iniidolo. Dito naging malaking usapan si Jerome dahil sa kanyang performance bilang Elvis Presley. Isa sa mga unang bagay na napansin tungkol sa kanya ay ang kanyang boses. Ayon sa isang panayam kay Jerome, nagsimula siyang kumanta noong bata pa siya. Kalaunan ay nagkaroon din siya ng band at patuloy na nahasa ang kanyang kakayahan sa pagkanta. Ngunit may isang mahalagang detalye sa kanyang kwento. Hindi raw talaga siya noong una ay isang malaking tagahanga ng mga lumang kanta. Sa halip, noong panahon ng pandemic noong 2020, doon nagsimulang seryosong gayahin at pag-aralan ni Jerome si Elvis. Sa prosesong iyon, mas lalo niyang nakilala ang mga lumang kanta at ang kakaibang vocal style ng King of Rock and Roll. At habang pinag-aaralan niya si Elvis, napansin niya kung gaano kalawak ang naging pagbabago ng boses ng legendary singer sa paglipas ng kanyang karir. Para kay Jerome, isa sa mga dahilan kung bakit kakaiba si Elvis ay dahil hindi ito natakot na gamitin at palawakin ang kanyang boses. Mula sa mas batang Elvis na may ibang vocal character hanggang sa mas mature at mas malalim na paraan ng pagkanta sa mga huling taon ng kanyang karir, nakita ni Jerome ang evolution ng isang artist na hindi na natili sa iisang estilo. Kaya naman hindi lamang isang kanta ang pinag-aralan niya. Sa kanyang mga paboritong Elvis songs, kabilang ang If I Can Dream at An American Trilogy. Isa rin sa mga kantang naging mahalagang bahagi ng kanyang audition sa Eat Bulaga ay ang Can't Help Falling in Love. At dito nagsimulang maging maseryoso ang kanyang paglalakbay. Pero hindi lamang boses ang pinagtuunan ng pansin ni Jerome. Mahalaga rin sa kanyang performance ang buong presentation. Kapag Elvis ang ginagaya niya, kasama rito ang kilos, facial expressions, gestures, stage presence at maging ang overall aura ng isang Elvis performance. Sa ibang mga ulat tungkol sa kanya, binanggit din ang kanyang atensyon sa detalye sa pananamit at presentation, kabilang ang iconic na hairstyle at mga stage costume na karaniwang iniugnay kay Elvis. Ito ang dahilan kung bakit para sa maraming manonood, hindi lang nila naririnig si Elvis kapag kumakanta si Jerome. Para sa kanila, nakikita rin nila ang isang performer na talagang pinag-aralan ang karakter. Ngunit bago pa man siya mapunta sa Eat Bulaga, may sarili ng kwento si Jerome tungkol sa kanyang pagiging performer. Ayon sa kanya, likas siyang mahiyain noong mas bata pa siya. Hindi siya iyong tipong palaging nasa spotlight. Ngunit sa pamamagitan ng musika, unti-unti niyang natuklasan ang sarili niyang kakayahan. Nagsimula siyang kumanta sa simbahan at kalaunan ay mas naging komportable siya sa pagtatanghal. Sa isang panayam, ibinahagi niya na noong una ay medyo nahihiya siya sa pagiging Elvis impersonator.
Para sa kanya, parang hindi na siya makasabay sa mga modernong kantang karaniwang pinapakinggan ng kanyang kaedad. Pero nagbago ang lahat nang makita ng ibang tao ang kanyang talento. Nang sumali siya sa The Clones, hindi lamang siya nakakuha ng pagkakataong umawit sa telebisyon. Nakilala rin siya ng mas maraming tao at nagkaroon siya ng mga bagong kaibigan mula sa mundo ng musika. Mas mahalaga, nabigyan siya ng pagkakataong ipakita ang isang talento na dati ay halos nakakulong lamang sa kanyang sariling mundo. Sinabi mismo ni Jerome na kung hindi niya itinulak ang sarili niyang sumali sa kompetisyon, posible raw na hanggang sa kanyang kwarto lamang mananatili ang talento at boses na mayroon siya. Dito makikita kung bakit naging espesyal ang kanyang paglabas sa Itbulaga. Hindi lamang ito kwento ng isang taong gumagaya kay Elvis. Isa rin itong kwento ng isang mahiyain at batang performer na biglang nabigyan ng malaking entablado. Sa unang pagkakataon, mas maraming Pilipino ang nakarinig sa kanyang boses. At hindi nagtagal, pati mga tao mula sa ibang bansa ay nagsimulang mapansin siya. May mga foreign vloggers at content creators na gumawa ng content tungkol kay Jerome at namangha sa kanyang pagkanta bilang Elvis. Ipinakita nito na ang appeal ng kanyang performance ay hindi lamang para sa mga Pilipinong pamilyar sa Itbulaga o sa mga lumang kanta ni Elvis. May international audience din na nakakita ng kanyang talento. Habang lumalaki ang atensyon sa kanya, mas naging malinaw ang isang bagay, may sariling identity si Jerome bilang performer. Hindi man siya si Elvis Presley, kaya niyang dalhin ang musika ni Elvis sa isang bagong henerasyon. At iyon mismo ang mahalagang punto sa pagiging tribute artist. Hindi mo kailangang maging orihinal na artist upang makapagbigay buhay muli sa isang legacy. Ang kailangan ay respeto sa material, pag-aaral sa estilo, at kakayahang iparamdam sa audience kung bakit minahal ng milyon-milyong tao ang orihinal na performer. Sa kaso ni Jerome, malinaw na malaking inspirasyon sa kanya si Elvis. Para sa kanya, hindi lamang isang singer si Elvis. Isa itong artist na may kakaibang connection sa audience. Sa bawat performance, gusto niyang maramdaman ng mga tao ang emosyon na dala ng mga kanta. Kaya naman ang kanyang pagganap ay hindi lamang tungkol sa pagkopya ng boses. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng sariling interpretasyon habang pinapanatili ang essence ng original performance. Sa The Clones, naging isa si Jerome sa mga finalist na naging paborito ng maraming netizen. Ngunit may isang bahagi ng kwento na naging dahilan para mas pag-usapan siya. Hindi siya ang naging grand winner ng competition. Ngunit kahit hindi nakuha ni Jerome ang pinakamataas na pwesto, hindi ibig sabihin na natapos na roon ang kanyang kwento. Sa katunayan, pagkatapos ng kanyang paglabas sa Itbulaga, mas dumami ang oportunidad na dumating sa kanya. Naging mas malawak ang exposure niya at nagsimula siyang mangarap ng mas malalaking entablado. May mga pagkakataon ding naiisip niya ang posibilidad na sumali sa iba pang talent competitions tulad ng Pilipinas Got Talent o Idol Philippines. Ang mahalaga para kay Jerome ay patuloy siyang makapag-perform at maibahagi ang kanyang pagmamahal sa musika. Hindi lamang Elvis ang kaya niyang kantahin. Ayon sa isang profile tungkol sa kanya, napakalawak din ng kanyang repertoire at kaya niyang mag-perform ng iba't ibang artist. Isa sa mga halimbawa ay si Billie Joe Armstrong ng Green Day. Ipinapakita nito na kahit nakilala siya dahil kay Elvis, hindi ibig sabihin na doon lamang umiikot ang kanyang talento. Si Elvis ang naging pintuan, pero ang tunay na layunin ni Jerome ay ang magkaroon ng sariling lugar sa mundo ng musika. May isa pang mahalagang bahagi sa kanyang paglalakbay. Ang pagiging Elvis impersonator ay hindi niya tinitingnan bilang simpleng pagpapanggap. Para sa kanya, paraan ito upang mapanatiling buhay ang musika at legacy ng isang artist na patuloy pa ring minamahal ng maraming tao kahit ilang dekada na ang lumipas mula nang mawala ito. Kapag suot niya ang costume, kapag hawak niya ang mikropono, at kapag nagsimula na siyang kumanta, alam niyang may responsibilidad siyang ibigay ang pinakamahusay na performance na kaya niya dahil ang audience ay hindi lamang nakikinig. May mga taong pumupunta para maranasan muli ang tunog ng isang panahong hindi na nila maaaring balikan. At iyon ang malaking papel ng mga tribute artist. Nagiging tulay sila sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Sa pamamagitan ni Jerome, may mga kabataang maaaring unang makilala ang mga kanta ni Elvis. At para naman sa mga matagal ng tagahanga ng King of Rock and Roll, nagbibigay siya ng pagkakataong marinig muli ang mga kantang naging bahagi ng kanilang buhay.
Kaya kahit hindi siya nanalo sa The Clones, hindi may tuturing natalo si Jerome Evardome. Dahil ang tunay na nakuha niya ay mas malaki kaysa sa isang trophy. Nakuha niya ang exposure, nakuha niya ang pagkilala, nakuha niya ang kumpiyansa. At higit sa lahat, napatunayan niya sa sarili niya na ang boses na dati niyang itinatago ay maaari palang maging dahilan para makilala siya ng libo-libong tao.